Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Patawad kay Father pero katatapos lang ng misa pero Panginoon patawarin niyo kami pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Sa dami ng issue ngayon ng Pilipinas, karamihan ng social media feed ng mga tao ay laging patungkol sa politika, korupsyon, matinding hindi pagkakapantay-pantay ng mahihirap sa mayayaman at ang iba ay wala ring tigil sa paghingi ng hustisya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan at hindi pagkakaintindihan, ang Filipina na si Sofia Marie Coquila o Pia ay isa sa mga taong mas pinili na mag-focus sa kanyang sarili at kinabukasan kesa ang maapektuhan sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Base sa ulat, ito ay pinanganak noong May 22, 2006 sa siyudad ng Tagum na makikita sa probinsya ng Davao del Norte. Sa edad na 19, ito ay inilarawan na mature mag-isip kumpara sa ibang mga taong kaedad niya. Salamat sa maayos na pagpapalaki ng kanyang mga magulang, si Sofia ay lumaki na mahinhin, magalang at higit sa lahat ay puno ng determinasyon na makamit ang kanyang pangarap. At tulad ng nakalagay sa intro sa kanyang social media, naniniwala ang dalaga na kahit ano pa man ang marating niya sa buhay, ay gusto nito na nakatapak ang kanyang mga paa sa lupa, gamit ang mga kaugalian na natutunan at itinuro sa kanya. Base sa naglabasang mga ulat, ang mga magulang nito ay hindi nahirapan na palakihin sa Sofia, sapagkat ito ay masunurin. Ngunit nang ito ay tumatanda na, si Sofia ay katulad lamang din ng ibang mga kabataan na nagta-transition sa adulthood. Ang nakakalitong stage na yan, sabayan mo pa ng pressure upang makatapos, sa social media ay hindi nito itinanggi na dumaan rin siya sa stress sa punto na nakaapekto na rin yun sa kanyang pisikal na kaanyuan. At sa kadahilanan na hindi natin maikakaila na ang Pilipinas ang isa sa mga bansa sa buong mundo na kritikal sa panlabas na anyo, ang mental health ni Sofia ay naapektuhan. Sa social media ay confident ay ibinahagi nito na hindi niya alam kung hormones niya ang may kagagawan o stress mula sa kanyang kapaligiran. Ngunit ilang taon din siyang nakipaglaban sa kanyang skin problem, ang acne. Pero sa halip na panghinaan ng loob, ang yugto na yon ng kanyang buhay ay ginamit niya para maging isang inspirasyon ng ibang tao. Bagamat mahirap humarap sa kamera at ipakita ang kanyang imperfections, si Sofia ay lakas loob na idinokumento ang kanyang skincare journey. Ngunit ang yugto ng buhay niyang yan ay hindi kaagad natapos. Sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang produkto ay ginawa ni Sofia ang lahat para matanggal ang kanyang mga tigihawat. Ang mga tao ay natuwa sa kanyang pagiging authentic at totoo sa harap ng kamera. Kaya naman mula sa ilang daang followers, umabot na ang mga taong sumusubaybay sa kanyang journey sa mahigit 20,000. Kung ang ilan ay huhusgahan si Sofia dahil sa panlabas nitong kaanyuan at imperfection sa kanyang muka, para naman sa kaibigan at mga kapamilya ng dalaga, si Sofia ay ang tipo ng tao na palakaibigan, mabait na anak at higit sa lahat, isa ito sa mga estudyanteng hinahangaan sa La Filipina National High School. Bukod sa kanyang skincare journey, si Sofia ay hinaluan na rin ang mga ina-upload niyang videos tungkol sa kung paano epektibong makatipid at kumita ng pera bilang isang estudyante. Diyan pa lamang ay makikita mo kung paano siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Sa ganda ng ginagawa ni Sofia ay ilang beses itong inimbitahan bilang guest speaker ng iba't ibang eskwelahan. Hindi rin siya nag-focus sa kanyang acne. Sa halip ay makikita si Sofia na nag-i-enjoy sa buhay. Madalas itong lumabas kasama ang kanyang mga kaklase, kaibigan at sumasali din ito sa mga extracurricular activities. Mas sinangaan pa ito dahil noong graduation sa Ateneo de Davao Senior High, ito ang naging third honorable mention.
Sa madaling salita, isa si Sofia sa mga estudyanteng nagpakita ng kasipagan sa pag-aaral at katalinuhan. Ang balitang yan ay talaga namang ikinasaya ng magulang at mga taong nakakakilala dito. Sa ganda ng grado ni Sofia ay ginawa ng mga magulang niya ang lahat upang mapasok ito sa kolehiyo dahil naniniwala sila na malayo ang mararating to sa buhay. Pero higit sa lahat ay gusto nila itong bigyan ng pagkakataon na makamit ang matagal na nitong pangarap na maging isang journalist. Si Sofia ay talaga namang masaya sa desisyon niyan at upang makatulong at magkaroon siya ng sarili niyang pera ay humanap din ito ng trabaho. Ang mga magulang nito ay mas lalo pang nagbunyi nang matanggap ito sa UP School of Economics sa Tagum. Bagamat mahirap na pagsabayin ang pagiging estudyante at pagtatrabaho, ay kinaya yon ni Sofia. Bukod sa social media ay naging aktibo din ang dalaga sa eskwelahan at upang unti-unti niyang matutunan kung paano ang galawan sa kanyang dream job ay naging campus journalist ito. Sa galing nito sa time management noong 2024, masaya nitong ibinahagi sa kanyang mga viewers na kumalma na ang kanyang acne at kung mapapadpad ka sa social media nito ay masasabi mo talaga na kung anuman ang mga ginamit itong produkto ay hiyang sa kanya. Kaya mas pinag-igipan nito ang pag-inganyo sa mga kabataan kung paano pumili ng tamang mga produkto at bakit dapat sila maging mapanuri sa ingredients ng mga ito. Don't buy that skincare product yet. And let me tell you why. Hi, I'm Sophia, your bestie, and if you want to journey with me with all things skincare and Kikay stuff, then you might want to give me a follow. Bukod sa mga videos niya tungkol sa skincare ay ibinahagi rin ni Sofia ang buhay at routine niya bilang isang working student sa UP. Kung ito ay nakaipon ng pera at meron pa siyang extra, ito ay bumabiyahe rin sa iba't ibang lugar kung hindi sa Pilipinas ay sa ibang bansa tulad ng Vietnam. Dahil sa dami nitong ginagawa sa eskwela at kanyang trabaho ni minsan ay hindi ito nakitaan na nagkaroon ng nobyo. Pero ayon naman sa mga nakakilala sa dalaga, ang maaaring rason kung bakit wala sa isip nito ang makipagrelasyon ay dahil sa relihiyon nito at kanyang mga magulang. Si Sofia ay naiulat pala na anak ng mga Kristiyano niyang mga magulang na sina Warren at Mylene Coquilla. Ang mag-asawa pati ang dalawa nitong mga anak ay aktibo rin sa kanilang simbahan. Para sa mga nag-oobserba sa buhay ni Sofia ay pakiramdam nila na ang gusto ng dalaga ay yung tipo ng lalaki na hindi lamang kaya siyang buhayin, ngunit ito ay dapat naniniwala rin sa Diyos tulad niya. Bukod sa skincare, travel, pagtatrabaho at pag-aaral, isa si Sofia sa mga tao na humahanga kay Joyce Spring na isang TV at radio personality. Sa galing nito sa kanyang ginagawa ay minsan din siyang hinirang bilang presidente ng ASPEAK o Ateneo Society of Public Speakers. Doon ay nakilala siya bilang isang remarkable na leader, isang estudyante na magaling mang-inspire ng iba. At dahil sa accommodating nitong aura at kabaitan, kadalasan siyang tinatawag na ate. Ngunit noong Hulyo ng taong ito lamang, ang ibang mga estudyante at mga kaibigan ni Sofia ay nagtaka sapagkat ang 19 na taong gulang ay hindi nila nakita sa eskwelahan at ang mas nakakapagtaka ay hindi rin nila ito makontak. Kahit ang social media nito ay hindi rin aktibo na hindi normal sapagkat laging online si Sofia. At kung papadalhan mo ito ng mensahe ay mabilis itong magre-reply. Noong una ay hindi sila nag-alala sapagkat alam nilang magpapakita rin ito. Ngunit bandang tanghali noong araw ding yun, nagulat sila sa balitang ito ay patay na. Ang nangyari sa dalaga ay mabilis na kumalat at nag-trending sa social media. Bagamat nag-trending na ang nangyari dito, ang magulang naman ng biktima ay naging limitado sa pagbibigay ng anumang impormasyon sa publiko.
Kaya marami ang nagsuspecha na maaaring ang dalaga mismo ang kumuha ng sarili niyang buhay. Ang teoryang yan ay nagmula mismo sa social media ng dalaga sapagkat kung matatandaan mo ay hindi nahihiya si Sofia na ibahagi ang pagsubok na kanyang pinagdadaanan patungkol sa pisikal niyang kaanyuan at kung gaano ito nakakaapekto sa kanyang mental health. Sa kawalan ng impormasyon na lumalabas mula mismo sa mga otoridad, ang iba naman ay nag-isip na baka ito ay biktima ng crime of passion, kung saan maaaring ang dalaga ay may obsessed na manliligaw. Ang iba ay mas pinaniwalaan ang teoryang yan sapagkat para sa kanila, bagamat hindi pang model ang itsura ni Sofia at hamak na mas simple ang pisikal nitong anyo kaysa sa ibang mga dalaga na makikita mo sa internet, si Sofia ay maganda pa rin at mas lalo pang nagpapaganda dito ay ang maganda niyang pag-uugali. Isama mo pa ang katalinuhan niyang taglay. Ang ilan ay nagsabi na whole package na ito, kaya hindi sila nagugulat na meron itong mga manliligaw na hindi nito sinasabi. Pero dahil sa dami nitong responsibilidad bilang estudyante at isang trabahador, ang manliligaw ay maaaring nagalit nang tanggihan siya ng dalaga. Pero ang mga tao ay nalinawan sa kung ano ba talaga ang nangyari ilang araw pagkatapos pumutok ang balita sa pagkamatay ni Sofia. Base sa report, ang mga otoridad ay nagbukas ng homicide case. Ibig sabihin, ang pagkamatay nito ay hindi dahil sa natural cause o undiagnosed na sakit, o kahit ang anggulo na ito ay kusang nagpakamatay, ay mabilis din na isinantabi ng mga otoridad dahil ayon sa isang ahente ng SOCO, ang 19 na taong gulang na dalaga ay pinatay. Ang ulat na yan ay ikinalungkot ang mga nakakakilala dito. Pero mas nagulat pa ang mga ito nang malaman na si Sofia ay pinatay sa kama nito sa loob ng kanilang sariling tahanan. Bumaha ang mensahe ng pakikiramay sa pamilyang Coquilla at sunod-sunod rin ang mensahe ng mga eskwelahan kung saan ito pumasok. Ang lahat ay nanawagan ng hustisya at kinundina ang pagpatay kay Sofia na isa sa itinuturing nilang matalino at ang tipo ng estudyante na malayo ang mararating sa buhay. Ang UP kung saan ito pumapasok ay sinabi na inalok na nila ng tulong ang pamilya ng mga ito, pati ang mga taong direktang naapektuhan sa pagkamatay ng dalaga. Habang umuusad ang investigasyon sa kaso, nang i-release ng medical examiner ang bangkay ng biktima, ay mabilis itong inasikaso ng pamilyang Coquilla at isang simpleng burol ang nangyari. Ang mga tao kahit hindi kakilala ang biktima ay nagpadala ng mga bulaklak. Sa isang litrato din ay makikita na ang pamilya ni Sofia ay dinalaw pa ng ilang local politicians. Pero bumuhos ang emosyon nang dumating ang ilang kaibigan at mga kaklase nito. Doon ay inilala nila kung gaano sila kasaya at na-inspire ni Sofia noong ito ay buhay pa. Sa tindi ng kanilang kalungkutan, ang iba ay nag-post pa ng kanilang tribute sa dalaga para alalahanin ang biktima. Pero sa dami ng mga taong nagluluksa sa nangyari ay wala nang mas lulungkot pa kumpara sa mga magulang nito. Ngunit sa tuwing ang mag-asawa ay haharap sa media, kahit simpleng mga tao ay nalarawan na ang mga ito ay tila hindi nagluluksa. Kaya ang iba ay nagtataka at hindi nila mapigilan ng patanong na bakit tila kalmado ang mga ito. Pero kahit ilang beses nilang tanungin ang kanilang mga sarili ay hindi sila kontento sa mga sagot nilang naiisip. Kaya naman ang isang kasamahan ng mga magulang nito sa simbahan ang nagbigay ng insight sa kung papaano ba nagluluksa ang mag-asawa. Gamit ang isang post ay binahagi nito na siya pala ay minementor ng ina ng biktima sa Bible studies at life group nila sa simbahan. Sinabi niya na noong magpunta siya sa burol ay inaasahan niya na ang ginang ay malungkot at hysterical. Pero hinangaan niya ito nang masaksihan niya na matindi pa rin ang pananalig nito sa Diyos. Ibinahagi niya na noong makausap niya ang ina ni Sofia ay sinabi nito sa kanya na noong makita niya ang wala ng buhay ng kanyang anak sa silid ay napaiyak ito. Pero sa halip na magalit sa mundo ay sinabi ng ina ng biktima ang mga salitang, "Thank you, Fia, for your life with us. Thank you, Lord, for giving her to us. Thank you for the time we had with her. Thank you, Lord, for her life." Sa huli ay ibinahagi ng ginang na tulad ng kwento ni Job sa Biblia, bagamat masakit at mahirap ang mawala ng mga mahal sa buhay, isa sa natutunan nito sa librong yun ay kahit kinuha ng Diyos si Sofia ay pupurihin pa rin nila ito, na para sa kanya ay isang pagpapakita na malakas nitong paniniwala sa Panginoon.
Habang pinoproseso ng mga ito ang detalye ng libing, ang autopsy report ay lumabas naman at doon ay nalaman ng mga tao na ang dalaga ay namatay pala sa pananaksak. Base sa pagsisiyasat ng eksperto, ang biktima ay nakatanggap ng 38 saksak na talaga namang matatawag mong overkill. Ang mga tao ay kaagad nagtanong na baka kung sino man ang salarin ay may personal na galit kay Sofia. Kaya naman ang mga pulis ay in-interview ang lahat ng mga taong malalapit sa biktima upang makakuha ng clue. Pero lahat ng mga ito ay may solid na alibay nang mangyari ang krimen, kaya binalikan na naman ng mga otoridad ang crime scene. Doon ay napagtanto nila na mali ang tinitingnan nilang anggulo sapagkat napatunayan na ang ilang gamit ng biktima ay nawawala. Pero ang nakakapagtaka ay walang forced entry. Nang makita ng ilan ang itsura ng bahay kung saan nakatira si Sofia, ay sinisi ng mga ito ang magulang ng biktima sapagkat ang mga ito ay di umano'y hindi nag-ingat. Ngunit para naman sa mga taong nakatira sa Purok 3A, Barangay La Filipina kung saan nangyari ang krimen, ay sinabi ng mga ito na halos lahat sila ay kakilala ang isa't isa at ni minsan ay wala pang nangyayaring krimen doon na ganon kabrutal. Kaya naman sinabi ng mga ito na maaaring lagay ang loob ng mag-asawa na walang mangyayaring masama. Ngunit ang pagtuturoan sa kung sino ba talaga ang nagkulang sa sitwasyon ay nawala nang kumpirmahin ng mga otoridad na ang mga salarin ay nadampot na nila. Sa ulat na lumabas 24 oras pagkatapos pumutok ang balita tungkol sa nangyari kay Sofia, ang mga tao ay nagulat dahil ibinahagi ng mga pulis na nahuli na nila ang 3 salarin at may isa pa silang hinahanap. 4 na araw pagkatapos niyan ay lumabas naman ang ulat na naaresto na nila ang lahat ng hinihinala nilang sospek. Sa tulong ng CCTV ng kapitbahay ng biktima, ang 4 ay napatunayan na umaaligid sa bahay ng biktima. Dahil sa estado ng bahay ng pamilyang Coquilla, ang mga ito ay hindi nahirapan na makapasok. Sa interview sa mga ito ay inamin ng 4 na ang pakay lamang nila ay nakawin ang mga gamit ng biktima. Di umano'y naging maingat sila at sinigurado na hindi ito magigising. Ngunit sa kasamaang palad ay naalimpungatan ang dalaga. Kaya naman ay napilitan silang patayin ito sa takot na isumbong sila nito sa mga otoridad. Sa boarding house ng mga salarin ay nabawi nila ang Apple laptop, iPad, iPhone, 2 relo at iba pang personal na gamit ng biktima. Nakumpiska din nila ang duguan pang butterfly at kitchen knife na hinihinala nilang ginamit para patayin si Sofia. Bagamat nadakip na ang mga salarin, ang mga tao ay hindi naman mapigilan na magalit sa batas ng bansa sapagkat 3 sa mga ito ay may edad na 14 hanggang 17 taong gulang pa lamang. Sa madaling salita, halos lahat ng mga ito ay protektado ng juvenile justice law. Ang mga tao ay nadismaya dahil sa halip na sa presinto, ang mga menor de edad ay dinala sa Regional Rehabilitation Center for Youth sa loob ng compound ng DSWD. Ang mga tao ay dismayado sapagkat para sa kanila ay malaki ang pagkakapareho ng kasong ito sa nangyari sa Magwad siblings. Marami sa mga netizens ang kinwestiyon ng batas at nagsuggest na napapanahon na para baguhin ang batas sapagkat napag-alaman din nila na noong maaresto ang mga salarin ay nagmamay-ari din ng mga ito ng baril na magtataka ka kung saan ang mga ito nakuha yun. Lahat ng mga tao ay nagkasundo na sa dami ng saksak at pagkakaroon ng mga ito ng baril ay hinding-hindi na magbabago ang 4. Bagamat matindi ang pagkasuklam ng mga tao sa juvenile justice law, ang author naman ng batas na si Pangilinan ay sinabi na ang nasabing batas ay ipinasa para protektahan ang mga menor de edad na nakagawa ng krimen sa marahas at pangit na kondisyon sa kulungan dahil nasa pag-aaral na kayang-kaya pa ng mga itong magbago. Ayon sa senador, ang issue ay hindi batas,
kundi ang problema ay sa kakulangan ng pondo sa mga rehabilitation centers. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.